As promised, ito na po ang atsarang ampalaya recipe. Of course, first step natin is hugasan ng mga ampalaya, tanggalan ng buto at slice natin. And bahala na kayo kung gaano kapal ang gusto nyo. So, next step, pag na-slice natin lahat, kailangan natin itong asinan. So, halo and then set aside for a few minutes. Pagkatapos, samasahin ng konti, hugasan na natin. Gamit ko dyan hot water. Ganyan po ang itsura pagkatapos bigain at hugasan ang ampalaya. Ito na po yung brining solution natin na dapat pakuluan muna yung vinegar bago ihalo yung iba. Our ingredients are small red onions, garlic, ginger, carrots, and peppers. You can also use a green bell pepper. And in addition, we have sauerkraut. So it's a fermented sauerkraut and a can of pineapple slices. These will be our main ingredients for our ampalaya. And of course, our ampalaya. Those are fresh. So to start, kung marunong kayong gumawa ng atsarang papaya, it's similar. So, nilagyan ito ang ating atsarang ampalaya. So, yung ating ampalaya, ginger, pulang sibuyas, garlic, at carrots. So, sama-sama na yan. Let's put in our sauerkraut. This is our pineapple slices na ni-slice ko pa smaller and isasama natin. So now, we're ready to mix everything together. Ayan. Ganda ng kulay, di ba? Basically, ang daling-daling gawin po nito. Matagal lang yung pag-prep ng mga pag-cut ng mga veggies. Yan. Tsaka syempre yung paggawa nitong sauce niya or yung vinegar. And we're ready to pour in our mixture. And just mix them all together. And ready na po yan na ilagay sa mga jar natin. So, for a while, magkakaroon tayo ng veggies sa ref na anytime you can get. So, ma-enjoy pa natin na matagal-tagal yung mga ampalaya. Atsarang ampalaya. Ganda niya, di ba? So, ipabote na natin. So, I have a bottle here. Pero make sure na malinis and dry. So, winash ko sa soap and hot water yan. And then dried it well. So, for a while, ma-enjoy ko ang mga ampalaya ko even during cold times. Kasi magtataglamig na naman. Tsaka ang dami kong ampalaya. So, instead of masira, inaatsara ko. Iba, naka-freeze. Ayan, tapos na po ang ating atsara na ampalaya. Para sa inyong mga nag-garden dyan or nagtatanim ng ampalaya at maraming na harvest, gumawa kayo ng atsara. This is one way to preserve them at para hindi masayang at masira ang inyong mga ampalaya. Diba ba? So, I hope you like my video for today and natuto kayo. This is my style. So, I don't know if you have another way of making it, but I'm sharing you what I do with my ampalaya. Have a good day!